Yes, this is the Powerful Comics Man Channel Dorado with Chris Bacala Podcast. We are Sausawan Podcast. Live and direct. Yes, we have finally Chris Bacala changed the format, the video format of our show. Our screen. Medyo ginawa natin kasi dati yun para sa TikTok. Pero wala naman tayo nahihita sa punyetang TikTok na yan. Oo nga visit na TikTok. Hindi yan ito. Ito, mahina. Yan. Inang TikTok ka. Puro ka pek-pek. Wag ka magmura muna. Sorry. Kailangan ko malma, Jay. Kailangan bang buksan itong dala na sa atin ng ating sponsor na hindi ko papangalanan. Oo nga. Meron tayong vino. Nico Chris David, Bacala. alam mo kung saan galing itong Beringer. Mamahalin ba yung Beringer na yan? Medyo. But nasa di ba usually mga 300. Oo. Ito nasa 600, 700. Ganun. Okay. Sakto lang. Ito yung Cabernet Sauvignon. Paano mabuksan ng... Gusto ko lang sabihin sa bumili nito, pwede bang huwag kang bumili ng may cork? Kasi may nabibili ng yung bottles, ang tawag doon? Yung Bottle cup. Oo. Di ba? Kasi convenient yun. Ito, tinan mo. Sagad na sagad di ba? Paano kung wala kang ganito? Di ba? Kailangan mo pa ng ganito. Tinan mo yung corkscrew, laki-laki, Oo. Kasi yan? Kasama yan dun sa basket, sa SNR. Di ba? So, yan. Banalan mo, Chris Bacala. Buti na lang at may mga gamit ka na ganyan. Pakita mo. Pakita mo sa camera. Teka. Yan. Ayan. So, ganito magbukas ng vino. Kasi mahilig akong mag-date night. Di ba? Date night. ASMR. Di kita. Dapat gawin. Ba't kasi di tayo naka-mic stand? Hindi, gusto ko kasing ASMR to eh. Sige. ASMR. May ito. Wala! Hindi magandang ASMR yan. Yan na. Ibaon mo, Chris Bacala. Ipaikot-ikot mo, Chris Bacala. Babaon ko! Ang magaling sa corkscrew na to kasi tingnan mo. Yung mga iba kasi parang can opener. So ito, tingnan mo Parang parang lalaking nagbubunyi. Diba? Parang, yes! Ulit, pag ganun mo yung kamay niya, parang yan diba? Parang siyang nag-exercise, Chris Bacala. So ito yung gagawin ko sige. Ayun! Ilang bomba pa ang kailangan, no? Tapos puputok ba yan, Chris Bacala? Baka tayo ay sumabog dito. Natatakot ako pag pumuputok lagi itong... Ay, hindi naman champagne yan eh. Hindi puputok yan. Pero may pop pa rin to eh. May pop pa rin. Hindi naman yan champagne. Hirap na hirap ka. Raffy Tulfo! Ba't ka bumibili ng gantong alak? Sa kanya galing ito. Binuking Ito wala naman masama, di ba? Nagbigay lang naman siya ng Christmas basket. Sinusuportahan lang naman yung Sausawan Podcast. Wala lang problema doon. Pero Raffy! Huwag ganito. Please lang naman, Raffy, kung mamimigay ka. Huwag naman yung may corkscrew. Paano kaya si Nico David? May ganyan din yata yun eh. Mga binasag na ni Nico David to. Ayan. Kita mo, naputol ko. Patay tayo. Wait. Pakita mo. Ayan naputol. Ngayon, kailangan natin ubusin yan. Ngayon, tingnan mo ulitin ko ulit to. Putang ina kasi. What a way to start the episode. Akala ko romantic eh. Pero nangyayari talaga to, bro. Itong mga ganitong mishaps diba? Sa pagbubukas ng vino. Ito pa, ulit natin for the second time. Oo. Ito nakabaon. Actually, hindi ako mahilig kasi sa vino. Yan. Ayan. Pakita mo. Yan, nabukas. Yan, nabukas na sa bakas. Yun. Pakita mo yan. Ayan. Parang nag-workout ulit, Chris Bacala. Pero putol eh. Anyway, at least mainom na namin ni Gerald ito. Samang-tama. Putol siya. Tulpo. Putol. Di ba? Tulpo, putol. Raffy, tandaan mo. Maraming ginagaling si Ben. Maraming salamat. Maraming salamat, kompanyero. Kasi
actually, yun nga, nagkaroon kasi kami na-invite ako nitong si Malapira na dalhin punta lang kami doon. Si Melo. Hindi ko nga alam na na pupunta pala si Raffy Tulfo doon. Pero shoutout sa inyo. Ano ba siya? Senator siya, di ba? Oh, Senator. Shoutout sa iyo, Senator. Huwag ka na bibili ng may cork, ha? May baka bottle cup na lang na bubino, bibili ka pa ng papahirapan mo pa kami. Baka ganyan yung mamahalin. Yung mga mamahalin Hindi talaga. Hindi nga ito tunay na kahoy. Ito ay plastic. Plastic wood. ba? Pati nga, yung cork. Oo nga, no? Dapat kahoy yan, di ba? Yung cork. Ano ba yan? Pero sabi niya parang... Hindi, parang kahoy din to na may mga glue siguro. Alam mo, hindi ko talaga alam kung yung cork na yan kahoy o... Pero feeling ko may pagkakahoy. May kahoy din yan. Na malambot. Hindi ko alam. Anyway, Jay, babuhos ko na sa'yo. Pakita mo sa... Pakita natin. Teka. Yan. Hubuhos mo, Chris Baco. Inumin mo muna yung tubig. Ayaw nga pala, may tubig. Yan. Sabi niya na yung tama daw na pag inom ng vino sinishake mo daw, swirl. Ang tamang paghawak ng bote ng vino, Chris Baco na, hindi ganyan. Ito, pag ganito, yung nasa ilalim na yan, di ba kaya siya may ganyan? Ayan, baka matapon yan, Jay. Ganyan, no? Tapos pag ganun yung buhos. Nako, parang ayokong gawin. Babasag lang yan. Anyway, pero kahit pa paano, basta mainom. Iinumin dal. Diyos ko po, iintindihin pa ba natin? Ito, sa story ni Lolo, ginaganto-ganto niya yung alak, di ba? Cheers. Cheers. Sarap nito. Lasang Raffy. Alam mo ba, nung mga 2 weeks ago, na pumunta ako doon sa isang vegan event. Yung Veg Fest. Kung saan nandoon nakita ko ang kagandahan ni pangalan ito? Ni Nadine Lustre. Walang bra, malamang. Wala siyang bra. Pero hindi bumukat ng kanyang... Hindi bumukat. Anong suot nito ni Nadine Lustre? Naka naka-tube pero meron siyang parang baggy na tawag dito? Na sweater, ganyan. Ganun. Tapos, basta ang ganda. Siya if I'm gonna describe Nadine Lustre, siya, maganda siya, definitely maganda. Pero yung parang girl next door na ganda, ganun siya. Pero pag gumiti siya, doon mo makikita yung yung X factor. Kasi may veneers. Di ko siguro. Hindi yung cheekbones niya, basta yung mukha niya parang lumiliwanag yung buhay. Yung mundo pag nakangiti si... Hindi dahil morena siya tas maputi yung ngipin niya kaya lumiliwanag ang ngipin. Hindi ko alam May mga ganun naman pero hindi lumiliwanag ang mundo. So lumiliwanag ang ngipin. So nabighani ka, Jay. Kasi dati, hindi kasi si Nadine Lustre kasi, hindi siya yung typical na Pinay artista na like in the 60s. O kumbaga, parang mga Gloria Diaz, Gloria Romero pala. Mga diba? mestiza yan. Mga Marian Rivera, di ba? Si Nadine Lustre ay talagang may pagkakatutubo. Nung una ko nakita itong si Nadine Lustre, napagkamalan ko siyang clone ni Catherine Bernardo. Ako din, di ba? Sabi ko, sino ba to? Dalawa sila. Dalawang Catherine. Hayop na yan. Bakit dalawa ang Catherine Bernardo? Pero dati nga parang masikat si Catherine Bernardo, di ba? Oo. Parang kawawa naman to sa Nadine Lustre. Maganda, yun nga lang. Parang kamukha niya si Catherine Bernardo, di ba? And naka-love team din siya, di ba? Yung nga lang bansot yung kanyang ka-love team, si James Reid. At saka, kaya yung buhok niya, iniba niya di ba? Parang nagpa-straight siya yata. Saka para mag-iba yung itsura niya kay Catherine. Bukod doon, nag-break away siya doon sa scene at nag-venture siya into music. Oo. Naging R&B singer siya Magaling naman kasi talagang kumanta si Nadine. Mukhang nahawa siya nung talent ni James Reid kasi si James Reid before siya naging artista, 'di ba? Singer 'yan. Oh. Yun nga, kaya ko naman nabanggit 'yun dahil nag-launch siya ng vegan na wine. Meron siyang vegan na wine itong si... Pero ang wine gawa na sa grapes hindi pa ba vegan 'yun? Actually, sa pagkakaalam ko lang, yung wine itself
is vegan. Oo. Kumbaga plant-based siya, walang halo. Pero merong proseso kasi na sinasala pa gamit yung mga bituka ng Ay nako, skin, parang marketing yung mga ganun. parang marketing bullshit. Oo nga eh. Wala pa akong nakitang vineyard sa Italy na ginagamitan ng tayo ng kalabaw. Hindi ko alam Hindi ko alam. Tingnan natin kung Teka. Mag-Google tayo. Alam mo, wala na akong panipaniwalaan dyan sa mga vegan meat na yan, vegan wine. Tingnan natin. Anong next? Vegan okra? Ha? Vegan okra. Buisit kayo. Lahat teka. na lang, pati yung mismong vegetable itself, ginawa niyong vegan. Tawag dito, vegan. Vegan okra, no? Hindi kasi, teka, vegan wine. Lahat na lang vegan. No? Yung vegan wine, parang napaka-redundant. Kasi teka. Sige. What is a vegan wine? Isn't all wine vegan? Teka, pakita natin to. Sige, tingnan What natin. is a vegan wine? Tingnan natin. Virgin wines. Virgin wines? Also may vegan wine ng Hoy, Virgin, di ba yan yung recording company? Oo. Kay yan? Kay, sino bang may-ari? Yung nun? Rockstar? Oo. Nalimutan ko. Yung meron siyang Kung Virgin Airlines, Virgin Music. Ayan. With more and more people adopting a vegan lifestyle in the UK over the last few years, what is vegan wine? Is a question we're starting to get asked a lot. So, we thought we'd try to explain it. How does a wine become non-vegan? Non-vegan. So, at what point during winemaking can wine become non-vegan? Well, it all comes down to the fining agents that are used to bring more clarity to the wine. Fermentation is the magical part of the winemaking process where the natural sugars of the grapes are converted into alcohol. The fruit juice goes into a fermentation tank where yeast grows. The yeast triggers the reaction in the sugar. Para tayo resulting in wine. Para tayo scientist. Pwede bang sabihin mo na lang? Nasaan yung baboy dito? Nasaan yung baboy? Okay. Wala ko Ito. So wine has animal products in it? Teka. Many of the fining agents were traditionally used contain animal products. For red wine, it has historically always been egg whites known as albumin. So may albumin. I see. So may egg white. So hindi ka na vegan pag nilagyan mo ng Dude, itlog. napakaliit siguro na trace lang naman yun. Ano ba naman Kaya, kumbaga para luminaw. So ngayon, so isang method lang yun. May iba pa. yung albumin shit. May sinabi kasi sa akin na parang may pansala daw na parang bituka. Ito, some titers, so, ito can be absorbed. Once they've done their job, they are removed from the finished product. Although, due to the nature of wine, sometimes it's important to remember that the likes of albumin and casein are processing agents. Okay. Anyway, pukin lang ng arte-arte yung mga vegans kayo. Hayop ka, wag nyo tangkilikin yung wine ni Nadine. Di ba? Wag naman. Pero ang mahal. Ito, magkano to? Mga 600? Oo. Yung kanya 1.2 Ang mahal. Kaya nga Dude, yung nga sinasabi ko, etong Beringer, siguro it came from yung heritage. Oh. Yung family, siguro may vineyard to. Sabagay. Mass-produced na yan. Tapos siya hindi mo alam kung saan niya kinuha. Saan mo kinuha yung grapes mo, Nadine? Sa LU o sa Sargao? Kasi lagi ka nandoon. Sa beach, may mga grapes ba sa beach? Mga tayo lang yun. Hindi naman. Grabe ka naman, Hindi, Chris pero Bacula. ito, to each its own. To each its own. Teka, i-search na rin natin kung ano yung itsura ng wine ni Nadine. Sige. Diba? Parang fair naman tayo. Sige, para fair. I-promote na rin natin sa podcast i-promote na rin natin. Nadine Lustre wine. Sige, tingnan natin. At tas, bro, mag-taste test tayo niyan. Bibili tayo ng Nadine Lustre wine. Para malaman natin yung pinagkaiba niya sa mga iba't ibang klaseng wine. Kasi para sa akin, pare-pareho lang naman mga wine. Nadine Lustre, huwag kang magalit sa akin, ha? Kami nagpa-podcast lang. Naglolo ko. Kasama yung boyfriend niya. Na-meet ko yung boyfriend niya. Si Nadine, hindi ko masyadong na-meet. Gusto ko sanang tsikahin si Nadine. Nakausap mo yung boyfriend niya? Small talk lang, pero saglit lang yun . Anong yung small talk mo sa... Actually, wala ako maisip na point of conversation namin. So, hindi ko na rin kinulit. Pati si Nadine. Sabi ko, gusto nga siyang... kilala mo naman ako, di ba? Napakadaldal ko. Kasi, kailangan mo lang kasi ng point of conversation. Yung may timing . Ako, hindi ko nahanap.
Di ko nahanap yung ayoko magmukhang needy. Alam mo, meron ka namang mute siya eh. Sabi mo, alam mo, Nadine, what could be paired with your wine? Chocolate cake. Actually, kaya kami nandun. Kasi nag-provide kami ng mga chocolates. Dapat nga nag-collab kayo eh. Ang wife ko kasi hindi mahilig sa mga ganyan. Kung nandun ako, Jer, ay nako, kilala mo ako, lalapitan ko yun. Nadine Luz na sasabihin ko, ano bang... Wag mong sabihin yan. Malamang hindi yan. Wag mong sabihin yan, Chris Bacola. Wag mong sabihin. Hindi. Sige, ano ba yung buhay? Ba yun? Hindi Ralph's yun eh. Teka. Okay. Ay, ayan tuloy nawala. Hanapin natin. Yung Ralph's bilihan ng alak yan. Teka, nasan yun? Nadine Lustre gets into wine. Yan. Tatlong variety ang ano. Sino yung mataba na yan? Di yan. Yan. Ano ba? Maison Bucana. Ang pangit ang pangalan. Parang bukake. Maison Bucana's tagline is harmonizing excellence in both worlds. Kita mo, putang ina, Jet, i-zoom in mo ngayon, putang inang naka-cork na naman. Oo nga, ano? Dude, meron na tayong mga battle, yung battle cup. Pwede bang yun na lang? Napaka-convenient. Para maging convenient. Paano pa nasa gubat ka, tapos gusto mo mag-wine? Lagi mo dala yung corkscrew mo? Di ba? Ako, dude, nung... Nasa gubat ka. Ba't nasa gubat ka mag-wine? Alam mo, gusto mo mag-glamping. Oo, sa bagay, yung glamorous camping. Oo. Ako, dude, ito nabarkada ako sa mga Briton noong 2013. Meron akong friend si Nick, shout out, taga UK siya. And he's a wine connoisseur. Oh. Alam mo kung anong meron lagi siya sa bulsa? Ano? Corkscrew. Yung parang mukhang balisong na corkscrew yung ginaganon. Oo, yung... Tapos sabi ko, bakit ka lagi may ganyan? In-English, syempre. Ayoko na mag-English. Tapos sabi niya kasi, you'll never know if a wine bottle might pop up. Parang inabuisit ka. Sa Swiss knife, kung may Swiss knife siya, okay lang. Pero kung mukha lang siyang Swiss knife, pero ano lang siya, meron siyang knife na pangbukas na ito. Yung parang serrated. I see. Tapos yung mismong corkscrew. And then para siyang bottle opener na ganun. So parang nakaka-impress ba yun? Ako hindi ako na-impress kung Swiss knife yun, pwede pa kasi survivalist ka, di ba? Oh. Pero kung ang laman ng putang inang mala Swiss knife mo ay corkscrew lang, ano yun? Tol, ano yan? At least, pag nakita niya yung tao na may impress doon, he would know that is the one. Hindi naman sana mangyayari yon kung itong mga battle ng wine na to, pakita mo, Je, naka-battle cap. Oo. Tigil-tigil Di niyo ba itong putangin ng scam na tong wood na to, kung ano ba itong tawag yung to. Tigil, wag na kayo mag-produce neto. Baka mamaya ito nagkukos ng hunger sa Africa. Okay, mga vegans, tignan mo kung saan gawa to. Baka gawa to sa meat. Okay? Hindi natin alam, di ba? Nadine, malamang yung alcohol mo, walang meat, pero ito yung corkscrew. Di ba? Mali mo, may tayo ng kalabaw to, di ba? Oy, pero kasama nga yan sa yung mga, hindi lang kasi yung meat mismo ang galing sa hayop. So yung mga fur hats, yung mga leather belt, leather bags, hindi vegan yun. So, di ba kung vegan ka, bro, gusto mo lahat pure. Even yung paggawa ng bottle, di ba? Hindi lang yung mismong stuff. Oo. So, paano pong ito? Itong putang inan to. Itong cork na to. Siguro naman anong probability na hindi vegan yan? All I'm saying is, kung masyadong mabusisi na din sa mga bagay, i-check nyo lang yung corkscrew kung saan gawa. Itong cork. Ayan. Pero anyway, tapusin natin yung okay ng wine nila din. Pero bumili kayo, subukan nyo rin. Mali mo, magustuhan nyo itong... No to corkscrew and yung mga ganito, yung cork, mismong cork. Basta masasabi ko ay nagliliwanag. Makikita mo na nagliliwanag ang paligid pag ngumingiti si Nadine Lustre. Pero pag hindi siya nakangiti, parang dumidilim naman. Dahil morena siya? Morena beauty ba siya? Hindi, may pagkasuplada ang... Oo, parang mataray siya eh. Mataray to si Nadine eh. Hindi naman sa mataray, pero parang... Yung look... Kung wala kang... Siguro may pagka-introvert siya and she's probably full of... sawang-sawa na rin siguro sa mga kulit na tao. So, okay lang yun. Kung ganun siya, good luck. Okay. Anyway, ano bang pag-uusapan natin, Chris? Hindi pala pwedeng sabihin yun, Jay, kasi secret lang yun.
Alin? Yung sinabi mo kanina sa kanya. Tayo na nakakalam ng conspiracy na yan. No, hindi naman live yan. Hindi. Ikaw, Jen, ikaw, nanonood ka pala dito. Shout out kay Jen. Ang iyong sikreto ay ligtas sa aming Ligtas mga namin. kamay. Oo. Hindi namin sasabihin na kayo rin ng yun. Kasi sa sambayan ng Filipino people, Oo. kayo ay ligtas. Pero hindi, saka na yun. Moving on to more important things. Ligtas. Kasi baka makasira tayo ng kumpanya. Taka lang. Jay, tayo lang pala ako lang pala nakakaalam yun. Tapos sinabi ko pa sa'yo. Ikaw lang Sorry, Jen. Ngayon, alam mo na hindi mo pagkakatiwalaan kahit kailan. Malaking pagkakamali, Jen, ang iyong ginawa. Magsabi ka kay Chris Bacola, ha? Yun nga lang, pasalamat ka na ako ang kanyang kaibigan ngayon. Tama. Oh. At buti na lang wala si Lodrick dito. Kundi mo lamang siya, sinabi niya. Pero anyway, shout out kay Jen and shout out sa ating kaibigan na si Lodrick ng Cafe Bar. Anyway, Chris Bacola, tayo ay malapit ng magpasko. Di ba? Oo nga. Magpapasko. Ano bang binabalak mo sa kapaskuhang ito, Chris Bacola? Nung nakaraang Pasko ako ay may kasama. Nako, yan na naman tayo. Sorry. Yan na naman tayo. Pero I'm in a good place right now, Jay. I'm in a good place and I'm happy having wine with you, eating tong liempo na hindi naman vegan. Hindi ba, o nga, no? Nasabihin ni Len sa'yo. Hindi, yung wine nila, hindi Nadine Lustre, pero... Tiniterno mo sa mga cheese, no? Oo. No? Oo nga, no? May mga vegan cheese naman kasi. Pero- Vegan. Pero tiniterno siya sa mga steak, usually yung mga wine, eh. Ano kayo makifili na din kayong vegan wine niya, kino-combine sa steak? Ayun ang... Magre-rebelde ba siya? Nilalabas mo ba yung utong mo? Sasabihin mo, no to Di ba? bloody steaks. kung ganun nga gagawin niya, ano gagawin mo, Chris Bacola? Di sa hype ka, di. Huwag ka na magnegosyo kasi ganun talaga ang negosyo, eh. Minsan di mo alam kung ano yung magbo-boom, di ba? Siyempre, alam naman niya yun. Alam naman ni Nadine. Hindi, pero pag purist ka, no? Yung may artist perspective. Pero may mga vegan na gano'n, na parang, bawa, hindi siya, parang tataasan ka ng kilay niya. Tapos, minsan nga merong doon sa mga vegan Facebook groups. Tapos, ano siya ng tawag dito. Madaming gripes yung mga vegan doon. Ang hirap ito hindi na to about vegan, no? About you sa yung principles mo in life, values in life. Tapos magpuput up ka ng business, 'di ba? Tapos meron kang mission vision doon sa business na 'yon. Paano mo lalabanan yung urge na wag makisabay sa trend kung it entails na profit? 'Di ba? Sooner or later mag-giving ka din, 'di ba? Like yung Starbucks noon, meron silang Planner. hindi, meron silang mga advocacy noon na no Mga smoking. mga ganun. Okay. Sa bagay na-implement na, so wala na nag-iwas sa Starbucks ngayon eh. No? Well, kung kung may business ka, dalawang choices mo. Either stand your ground and kasi yung mga trends naman usually lang yan parang fad lang yan mabilis ding mawala. Diba? Ba yung Chef Chico? Hindi. Pero konti. Parang feeling ko may pagkaganon yun, 'di ba, yung tradition. Hindi ko pero ang punto ko is yung mga trend mabilis mawala yan So kung lahat ng trend sasabayan ng isang kumpanya, unless established na siya like Jollibee at saka pipiliin nila kung anong trend yung nila. Mawawalan ka ng identity. Pero kung let's say startup ka tapos kumbaga trendjacker ka, I don't think makaka-build ka ng identity para sa brand mo. Pero yung nga bro yung mga big companies sila na nga yung parang trendjacker Kung ano yung uso, 'di ba? Yun yung ginagawa nila If you let's say kung aligned dun sa values mo, kaya importante sa mga kumpanya na meron kang vision, vision. Tingnan mo nangyari sa Budweiser. 'Di ba? May mission vision sila pero still na-feel nila na parang siguro pag we ride this trend in supporting yung LGBTQ community, baka maging profitable tayo. And they learned the hard way. Yes, kasi basically tinrider nila yung yung market nila
men, 'di ba? Men, it's a men thing eh, 'di ba? Yung mga boxing, yun ang mga ini-sponsor dati ng Budweiser, ng Bud Light. Tapos ngayon, para makabawi, nag-sponsor sila sa UFC. Pero hindi mo sila maisisi bro kasi 'di ba? Different times calls for different people na i-hire mo doon sa company. So, what if yung na-hire nila at that time medyo woke doon sa marketing team nila? Exactly. At wala silang choice kundi i-implement lang kasi ito na yung marketing manager natin, ito yung bagong tawag doon sa mga ad campaign. So, wala silang ginawa kundi implement. Kasi ganun sa marketing, 'di ba? Trial and error minsan eh. Oo, ganun talaga. Ang dapat lang makinig ka doon sa doon sa market mo, hindi doon sa marketing manager mo. 'Di ba? Kasi ganun nangyari sa Bud Light eh. Kaya nga. Parang masyado silang naniwala doon sa sinasabi ng media, doon sa mga woke na mga na-hire nila, 'di ba? Pero Tapos ang punto is parang mas alam pa nila kaysa dun sa actual na bumibili yung gusto ng mga customer. Pero in a way, bro, gusto ko 'yun kasi like sa industry, 'di ba? Sa movie industry. 'Di ba? Yung mga director, may mga formula sila kung ano yung dapat pelikula. Na kahit na hindi na napapanahon, ito yung kailangan gawin pag MMFF. Kailangan meron tayong pelikula ni Vic Soto na Enteng Cabezote. Kailangan si Bong Revilla parang Panday. 'Di ba? Oo. So, meron tayong mga naysayers na mga indie directors na hindi, pwede natin gawin to. Ang maganda sa Bud Light kasi, open silang makinig sa people nila na hinire. O sige, feeling mo na okay yung campaign mo, let's try it. Well, actually, ang nangyari sa Bud Light, medyo mahaba-habang story yan eh. Kasi, pero ikat na natin. Since uso ngayon yung mga woke campaigns, 'di ba? Hindi na bago yun eh. At saka, even though, yung mga conservatives kasi, yun ang mga ayaw sa mga woke campaign eh. Tapos yung mga leftist, kahit mas konti sila na vocal sa dati Twitter, mas okay, mas naririnig sila, mas maingay sila at sila yung sinusuportahan ng media. So, dahil ang mga leftist kasi magaling silang mag-campaign ng mga kasi mga aktivista. Bira naman kasi yung mga conservative na aktivista eh. 'Di ba? Ang most na aktivista mga leftist. So let's say ang ginagawa nila, let's say may isang podcaster, let's say si Joe Rogan. Hindi nila gusto, may sinabi si Joe Rogan na hindi gusto ng mga leftist. Tapos nakita nila yung, let's say, isang brand inaano si Joe Rogan, sinusuportahan, o kaya si Alex Jones, o kaya kung sino man. Ang gagawin ng mga aktivista, tatawagan nila yung hindi na sasabing aktivista sila, pero ibabarage nila yung let's say kung Bud Light yan, parang hindi namin gusto yung mga ganyan. Tapos sasabayan nila ng media articles. Tapos itong mga CEO na to nagpapanik. So magi-give in sila doon. Hindi ginagawa ng right ng conservatives. So itong Bud Light doon sa Dylan Mulvaney shit, first time na ginawa ng mga conservatives yun. na nagkaroon sila ng ganong kalaking boycott campaign. Kasi itong si Dylan Mulvaney, isipin mo yun ang malaking pagkakamali ng Bud Light eh. Pinili nila si Dylan Mulvaney. Big issue sa kanila yung transgender issues. Yung transgender tawag dito? Ideology. So, itong si Dylan Mulvaney at that time is the face of the transgender ideology. Na parang isipin mo, para siyang kasing half of yung mga conservatives, basically, we can say half of the population, half of the consumers, hindi nila gusto si Dylan Mulvaney. The same way na ang mga Pilipino doesn't like Rendon Labrador. Di ba? Tapos imagine mo si Rendon Labrador magiging brand ambassador ng Jollibee. Jollibee, oh. 'Di ba? So bakit 'yan? Anong ginagawa nyo? Bida ang sarap, 'di ba? Si Rendon. Pero actually pwede naman 'di ba? Bida-bida. Rendon Labrador. Oh, pwede. Pero yung kay kasi, hindi naman kasi seryoso yung mga topics ni Rendon, 'di ba? Ito kasi napakaseryoso ng gender ideology. Now, let's say sa Amerika. Oh, 'di ba?
sa Amerika. So let's say sabihin natin na tawag doon ang kumuha ng ang campaign ay pagiging mabuting taon at tapat sa serbisyo, kunyari. Tapos ang kinuha nila si Bongbong Marcos. Parang ganun. Kaso may COVID. O kaya si Bong Revilla, 'di ba? Alam mo ba si Bongbong may COVID? Hindi ko alam. Kaya lately hindi siya nakakati ng mga meetings niya. Sabi ko, ang galing ng dahilan to. Parang, kunwari, estudyante ka, parang may LBM ka, di ba? Parang ganun. Anong sources mo? Sino na ka? Ay, lagi ako nakikita ng DZMM tuwing umaga. So, nagka-COVID siya, naka-quarantine siya. Binalita naman yan. Naka-quarantine siya. Sabi ko, tangin na 2023, patapos na, tas COVID pa rin. Ano ba yan? Tignan mo. So, kaya di siya nakakatawag dito, nakakagala, nakakate ng mga meetings kasi naka-quarantine siya. Pero, to think, parang hindi mo nababalitaan si BBM ngayon, no? Ako nababalitaan ko kasi lagi ako nakikita ng AM radio tuwing umaga. Ganun ba? Oo. Okay. So parang ang akin, parang ang lay naman ng excuse nito. Parang dapat sinabi mo lang nag-LBM ka. Hindi ka nakaka-attend ng mga meeting. Pero tama ka, Je. Pero ito, in relation dun sa sinasabi mo, ngayon kasi merong ad sa YouTube na sobrang nabibwisit ako kasi laging nagpa-pop up sa aking feed. Hindi ako nabibwisit sa mismong ads, pero alam mo hindi ako naka-premium eh. Nakikita tong commercial ni Vice Ganda sa ni Paolo yung mga naka-drug sila, nakikita mo ba yun? Paolo Ballesteros? Oo. Nakita mo na ba yun? Hindi pa. I-play natin para makita mo lang. At gusto ko makita yung real-time reaction mo, Jake. Since ikaw kasi naka-premium ka kaya hindi ka affected ng mga ganito. Ako na-apektuhan ako. Mag-premium ka kasi 120 lang yun. Alam ko. Hayaan mo, sooner or later. Naka-Disney na kasi ako, naka-HBO Max, saka naka-HBO Go, saka anong ano? McDonald's. McDonald's commercial? Vice Ganda. Hindi naman siya controversial eh. Pero, na-annoy na ako kasi lagi siyang nagpapasa sa akin. Putangin ng Sausawan Podcast. Gusto mo ng Sausawan Podcast bilang ganyan. Ito. Yan. Panoorin mo. Yung una. Panoorin natin. Panoorin mo na. At gusto ko makita yung take mo. Nagsanib pwersa sila. Yes. At yung mga bees nila ay... Ganda. Ang dami niyan, ha? Perfect time for the madlang people. Even better para sa mga dapper cats. Let's eat. It's showtime. So much to love. Very with the subtle new lang, di Impero ba? Chicken McLovin. Pero alam mo Much yun? malaki. You get what I Much mean? juicier. You get what I mean? Very subtle lang kasi nakafocus kayo sa 8 Bulaga sa Showtime. Pero if you look at the whole picture, di ba? Much crispier. Okay, I get it. Okay? It's kumbaga, you can say parang psyops yan eh. 'Di ba? Parang, matagal na naman nilang ginagawa yan. Matagal na nilang ginagawa yan. Hindi na yan bago. Doon sa mga hindi nakakaintindi, Jeff, pwede ba natin i-explain sa ngayon? Magaling ka dyan. Sige. Yung psyops kasi, parang, kasi, paano natin umpisan to? Isipin ko muna ha. Sa totoo lang, hindi naman sa society ng Pilipinas, hindi naman tayo galit sa mga bakla. Mahal nga natin yung mga bakla, kaya nga sikat si Vice Ganda eh. Sino ang mas artista na mas sikat kay Vice Ganda ngayon? Wala. Siya yung pinakasikat na artista. Kahit si Ann Curtis hindi. Wala. Beneath her. Beneath Vice Ganda. Diba? I think siguro ang ilalaban mo na dyan, kaso patay na si Nadolfi eh. Wala. Si Vice Ganda yung mukha ng Showtime eh. Oo, diba? So yung idea na oppressed ang mga bakla dito sa Pilipinas. Hindi talaga ako convinced. Dude, hindi. Miss Gay pageant nga. Every fiesta meron. Hindi ako convinced. Siguro, of course, nandyan pa rin yung mga pang-aasar sa mga bakla. Which is, nakakapikon naman talaga yon kung bakla ka at pikunin ka. At saka, if it is really done in a malicious way, na talagang gusto mong manakit ng damdamin at maliit. 'Di ba? Hindi natin sinusuportahan 'yan.
Pero in general, in Filipino society, respected ng mga bakla. 'Di ba? At saka, halimbawa, may nakita kang baklang binubugbog dyan nang walang dahilan na... Tutulungan diba? mo. Tutulungan mo yun. mo. 'Di ba? Hindi ka... siguro very... Kahit sa probinsya sa amin, kilala namin yung mga bakla doon eh. 'Di ba? Yung mga hairdresser dati nung kilala namin yung mga bakla. Sila nga yung may say sa barangay mo kung yung mga Reyna Elena, Oo. 'di ba? Basketball league. Malakas ang impluwensya ng mga bakla. Although syempre, hindi mo meron kasi mga bakla na loud eh. Dahil sila yung mga tumatumbling sa kalsada, 'di ba? Tapos pag let's say may liga, sila yung pinakamaingay na cheerleader. Nambubugaw ng babae. O at least sa probinsya kasi medyo segregated pag dito sa Manila eh, 'di ba? Parang kahit sa Manila tingin ko kasi dun sa lugar ng lolo ko sa Pandakan yun, medyo iba yung hindi subdivision yun eh, 'di ba? So iba yung mundo doon, 'di ba? Iba pa dito sa barangay. Parang sa province hindi pa masyadong accepted yung pagiging bakla kasi kailangan mo mag-work eh. Sa province siguro merong meron kasing mga tao talaga na ang tingin sa mga bakla is since hindi naman karamihan bakla. 'Di ba? Especially back in the day na hindi pa sikat si Vice Ganda. Pero with the help of Vice Ganda, parang ngayon mas accepted, even more mas accepted ng mga bakla. 'Di ba? Kasi you can see what gay people can do. Because of Vice Ganda, because of Paulo Ballesteros, because of yung mga comedians, sino mga comedians yan, sina Tekla, kasi hindi pala talaga bakla talaga yun. Feeling diba? ko bro ito yung perspective ng bakla sa Pilipinas pag bata kang bakla, andyan yung alipastoyin ka. Pero pag matanda ka ng bakla, dyan yung gagalangin ka na. Tama. At saka yung mga pang-alipusta, yun ang tingin ko isang hindi ko sigurado to pero a lot of people's wounds kasi came from their childhood. 'Di ba? So kung bakla ka tapos inasar-asar ka ng mga kumag mong kaklase, katulad ko, 'di ba? Pwede kang yung bakla sa amin, ang pangalan, ang apelyido noon, sabihin ko na, Lagunero. Pero dahil bakla siya, ang tawag sa kanya Lagunera. Hindi ko naman naging kaklase yun, pero kabatch ko yun. Akala ko talaga Lagunera ang apelyido niya. 'Di ba? Yun talaga kasi nag-stick yun eh. Kasi yun ang tawag ng lahat. Pero at least binigay yung pronoun niya, 'di ba? Oo, 'di ba? Lagunera. Di ba babae, 'di ba? Maria. Pero syempre, hindi siya kasi may mga bakla kasi na tawag dito, yung mga performer na bakla, na yung mga sumasayaw. Tapos may mga bakla na timid talaga. Na conservative. Oo. Kung tatawagin. At saka, tama. Hindi sa conservative yung mga mahiyain, na mga parang just wanna be left alone. Ayaw nila ng iskandalo na hindi sila malibog magsalita. Kasi mga bakla, minsan malibog magsalita eh. Yun tingin ko kasi, yung spectrum na yun, ng mga, within the gay people, Siyempre, ang maaalala mong bakla, yung mga katulad ni Vice Ganda. 'Di ba? Tapos ngayon, mag-i-expect ka dun sa mga mas timid na maging Vice Ganda rin. Or maging open lang sa mga bastos na mga salita. Yung pala, hindi sila okay doon. Tama. 'Di ba? Kasi yung isang, dun sa office namin, 2 yung bakla dun eh. Actually, feeling ko 3 eh. Yung isa parang closet eh. Pero, magkakaiba sila ng personality. Tama. 'Di ba? Magkakaiba sila ng personality. Yung isa okay lang na kulit-kulitin mo siyang bakla eh. 'Di ba? Tapos minsan magkukulitan kayo, kunyari jowa mo siya. Makikipagbardagulan sa iyo yung bakla na yan. 'Di ba? Tapos okay lang sa kanya. Siya pa yung magi-initiate. Hindi siya offended kung sabihin mo, "Tsupain mo nga ako." Tama. Hindi siya offended doon. 'Di ba? Siya pa nga yung ang gagawin niya pa nga, ang move niya kasi meron siyang binoboy-toy dun eh. Siya pa yung nangaharas dun sa lalaki, di ba? Gusto niya siya yung chuchupain ng lalaki. So, halimbawa, hawakan ka para aalin yung ulo mo ganyan. Tapos mamaya, gagano. Oo nga, tama. So, ganun siya. Yung isang bakla sa amin, hindi siya ganun.
mas gusto niya na itrato mo siyang babae, pero hindi mo siya babastusin. Ganong klaseng bakla 'yon. Tapos pag inasar mo siya sa pagiging bakla niya, napipikon siya. Gusto niya kasi itrato mo siyang babae. Medyo siya hindi ibang klaseng bakla siya. Kumbaga, pag igalang niyo ako, itayo niyo ako sa pedestal. Yun yung bakla na kumbaga, hindi siya malaking tao, 'di ba? Mas malaki ka, payat siya, pero hindi mo sasabihing mukha siyang weak. Oo nga. Tapos Kung mapapalag din. Tapos one time yung sa office yung galon ng tubig, yung sa water dispenser, ubos na. Tapos tinatawag niya kami, yung mga lalaki, pwedeng pa kayo palit nung tubig sa water dispenser. Lahat kami parang kaya mo naman yun. Laki-laki ng katawan mo. Diba? Hindi naman malaki katawan niya, pero alam namin na kaya niya. 'Di ba? Walang walang parang teka. Kumbaga parang minsan pinagbibigyan namin na bakla siya. O sige, parang hindi naman siya tinuturing naming babae, pero iba yung turing namin. Hindi siya one of the boys. Kumbaga. Pero nung nagre-request siya na na kami yung magpalit ng tubig, nasa tingin naman namin, kayang-kaya niyang gawin. Pero kung siya yung bakla na may pakinabang kayo, kunwari mayroon siyang kaibigan magandang babae, malamang ginawa niya yung inuutos niya. Siguro, kung si Vice ganda yon. Parang kunwari may mga bakla kasi na may kaibigan magandang babae. Pwede. So parang pag siya, yung mga bakla na humingi ng favor, ikaw, wala kang atibiling bibigay siya ng pabor kasi sige lakad mo ako kay Christine. Well, wala siyang ganon. Wala siyang kwenta sa amin. Wala siyang Christine. So kumbaga parang actually kaming mga kasi mga artists kami, nagdo-drawing kami noon eh. Tinginan kami. So, tapos sabi niyo, di ako yung nagsabi, naalala ko, pero parang iniringan siya. Parang hindi ko na maalala kung ano yung sinabi, pero nakakatawa. Tapos napahiya na lang yung bakla. Ginawa niya rin. Kayang-kaya niya. Di ba? Oh. So going back sa commercial, Je. Oh. Eto, going back to the commercial, yung psyops na sinasabi ko, since even though tanggap natin ng bakla, tayo may malakas pa rin yung influence ng mga conservatives, especially the Catholic Church. Kasi, well, yung iba kasi dinidi mo na isang Catholic Church dahil doon. Pero you would have to understand na yun yung paniniwala nila di ba? So, wag kang magulat na ganun yung stand nila. Kasi yun ang paniniwala nila Ang gawin mo, instead of telling them na tigilan nyo yan, kasi hindi titigil yun kasi paniniwala nila yun Labanan mo ng idea mo. 'Di ba? Tingnan mo kung mananalo dun sa idea niya. Yun ang dapat gawin. Kaso syempre, mas madaling mag-appeal sa emotions So, para ganyan, dahil prominent ang conservative values dito sa Pilipinas, not just by the Catholic Church, but overall in society. 'Di ba? Kasi pag tingnan mo yung mga comments pag may mga kupal na bakla, hindi tolerant yung mga bakla na nanalo sa Miss Universe. Si Aura. 'Di ba? Yung kay Aura, 'di ba? Kupal siya. Oo, 'di ba? Hindi tinotolerate. Pero nung una kinampihan siya, 'di ba? Nung una kinampihan siya ng mga woke. Doon mo makikita even kahit hindi yung mga woke kasi yung akala nila parang inapi si Aura 'di ba? At first. Kahit si Rafi Tulfo, kinampihan siya And then nabaliktad nung nakita yung totoong pangyayari, 'di ba? So ngayon, itong ang technique, ang goal kasi ng mga leftists sa US, hindi ko alam kung ina-adapt na dito yan. Pero narinig ko na yung ibang professors na talking about it na parang they need to change the culture. Kasi ang culture natin, even though we are accepting of tawag dito, LGBTQ predominantly compared to other countries, especially in Southeast Asia, 'di ba? Even though ganun tayo, mas gusto pa nilang isagad. Yung gender ideology, hindi tayo sama doon. Na alam natin na ang mga bakla hindi tunay na babae. We can respect them kung gusto mo maging tunay na
itrato kang parang babae, okay naman eh. Pero wag mo akong pagpalitin ng ano, wag mo akong utusan na pagpalitin ng galon ng tubig. And dude, even yung mga LGBTQ sa Pinas, they know their roles eh. Oo. They don't step over dun sa line na yan, nakagaya Oo. sa Amerika na, pwede na ako maging lalaki. So by putting in commercials like this, tapos dadami kahit nga sa ano eh, si Jay Aruga napansin niya yan eh na dumadami yung mga news about gay people. So unti-unti nang nag-creep in. Oo, actually ganun ang ginawa sa US dati. Tapos especially pag merong mga naapi na bakla, pinapalaki talaga nila sa So talagang social sa media. arts and media talaga yung first creeping in. Oo, kasi Music. culture eh. Yan ang nagdidikta ng culture. So, Movies. if you want to change culture, you do it by the arts. Paintings, oo nga. Paintings, songs. Tingnan mo yung black culture. Anong culture sa kanila? Hip hop, Mismo. gangster. Na-dominate na nga, Oh, di 'di ba? So, yun ang culture nila. Yun ang sinasabi nila. And naging acceptable kahit puro criminality yung sinasabi nila, diba? di ba? So, the arts can dictate culture. Kaya yung mga artists po, hindi mo pwedeng baliwalain yan. yung mga comedians Yun talaga sa yung US. legit na influencers, di ba? Oo, yung mga artists, actually, kahit yung TikTok, di ba? Pag may mga influencer na dyan, pwedeng, mga katulad ni na Ato, di ba? Yung mga kilala ko, si Cheesy na Pula, shoutout sa iyo. Ella. Di ba na magiging guest natin eventually? Oo, so ito, yun ang, by doing commercials like this, unti-unting, these are attempts to slowly change the culture. Kasi if there's one thing na magaling ang mga leftist, they know how to play the long game. Kasi yung mga ganyan na diskarte, ngayon pa lang nagsisimula sa Pinas yan eh. Pero ginawa na yan 80s pa lang sa US. 80s, 90s. Beatles. Tapos ngayon pa lang nagbubunga. Yan ba yung Vietnam War, di ba? Ginagawa na yan. Yung to change the culture, di ba? Yung mga hippies. Oo. Di ba? Yung hippies nung araw. Nung una, mahina pa, hindi pa sila yung mga civil rights pa lang yung inaano nila kasi yun ang big issue before. Sino ba yun yung 17-year-old na black kid na nilubog sa lake? Si, pangalan nun yung sabog-sabog yung mukha. Siya daw nag-spark ng civil rights movement. Si Emmett Till. Ay, hindi ko alam. Emmett Till. Siya nag-spark ng civil rights movement nung 60s nung kinat-call daw niya yung isang white girl. Tapos sabi nung white girl, hinaras daw siya nung black kid na yon. Siya yung na-lynch. Tapos binugbog siya. Oo. Nung kasi taga Chicago siya city yun, di ba? Tapos lumayo siya sa Alabama yata. Oo. Tapos yung daming racist doon. So binugbog. Tapos yung mami niya, sabi niya, pag yung anak ko na media, buksan niyo yung ataol. Kailangan makita ng media kung anong kahayupan yung ginawa niya sa anak ko. Tapos pinakita yung kanyang mukha na durug-durug, na bloated pa. Tapos doon na nag-spark yung civil rights movement. Doon na umentar si Martin Luther King. Di ba? Parang siya yung George Floyd dati. Tama. Naalala ko na yan. Naalala ko na Emmett siya. Till. Kasi bata siya, dude. Oo. Underage. Oo. So, ibang usapan naman yun. Kasi ang problema nila ng mga woke dito, hindi nila magamit yung racist card na yan. Mismo. Kasi pare-parehas tayo Pilipino na di ba? Yung mga white dito, wala namang white people. Kasi kinukumpara nga yung yung pang-aapi sa mga bakla saka sa black sa US. Oo. Na parang parang sino ba mas na-oppress talaga? Kaya nga, di ba? Oo. So, sa atin, problema ng mga leftist yun, ng mga woke. Kasi madali sa kanilang maglagay ng hierarchy eh. Kasi yun, di ba yung sinasabi ko dito, na sa kanila kasi, identified nila kung sino yung kaaway, kung sino yung oppressor talaga. Sa atin, walang malinaw na oppressor sa society natin. Sa kanila kasi, yung white men, rich white men, yun ang mga oppressor sa kanila. Sa atin, wala tayong ganun. Walang white men dito. So, tapos, alam natin na yung mga mayayaman, may mga mabait na mayayaman. Ganun. Pero alam mo kung sino identified na mga kaaway dito ng masa? Ano? Yung mga ganito magsalita,
ay kuya, barya, penging barya, para at the corner. Yun, mga konyo na nakakatawa sa TikTok Pero ako, na-witness ko na pag nag-English itong mukhang Pinoy na tao sa harapan ng isang masang Noipi, may disdain. Bro, may disdain sa kanilang mga muka. Gusto nilang saktan itong nag-English na to. Oo, depende kung nasaan siya, di ba? Oo, di ba? Parang di siya makapag-adjust. Kaya nga, itong sila Ann Curtis, pag nasa Showtime, kung magsalita, di ba? Hindi sila ganun magsalita in real life, pero ina-adjust nila yung tono nila para sa masa. Tama. Di ba? Nag-aanbaliw siya, di ba? Pakinggan mo siya sa Showtime kung paano siya magsalita. At ako na-witness ko, mayroon akong na-date na girlfriend na konyo na taga Forbes. Tapos pag dinala ko sa Malabon kung paano siya makitungo, nag-a-adjust siya doon sa kanyang kausap. Oh, actually. Pero may mga friends ako, gaya ni Joseph Montesillo, na English speaking talaga through thick and thin kasi ganun siya pinalaki ng kanyang mga magulang. Ako, pag umuwi ako ng Laguna, balik ako doon sa the way na magsalita ako doon. Tama. Mag-a-adapt ka kasi hindi dahil kasi actually at home ako na magsalita ng ganun talaga eh. Natutuwa ako pag ganun ako magsalita. Kasi yun naman talagang a huge part of my life. Ganun talaga ako magsalita. Pero dito kasi especially nagpa-podcast tayo, 'di ba? Although wala namang masama kung gamitin ko yun. Minsan nga gusto ko nga gamitin yung mga punto doon sa aming Kaya nga. sa aming Laguna. At saka minsan ginagamit ko rin yun eh. Kasi ako bro, na-experience ko yun nung nag-start ako sa stand-up comedy. Like pinakita ko sa yung una kong mga set with Mike Onson, di ba? Oh. Na nag-i-English ako doon. Pati yun, kinu-call out ng mga tropa ko sa Malabon. Na parang ba't ganyan ka magsalita? Ano ba yung meron dyan? Ba't di ka naman ganyan magsalita? Ba't kailangan mag-English ka? Oo. Di ba alam mo yung disdain lang? Parang, tapos ako parang kailangan paliwanag kung bakit. Kasi kilala ka nila. Di ba? Mismo. Oo, kilala ka nila. Pero hindi nila ma-accept na bakit ganyan ka magsalita. Na hindi nila ma-accept na parang pwede naman kayo hindi ko pwede sabihin na pwede naman kayo magsalita rin ng ganun eh. Kaya nga. Di ba hindi mo pwedeng sabihin, minsan pag sinabi mo yun, parang ba't ako magsasalita ng ganyan? Di ba? Parang hindi ko alam kung Filipino, ano ba yan? Well, kasi think ko wala naman yun sa something about Filipino something. It's more like kilala ka nila. Kilala ka, hindi ka naman ganyan eh. 'Di ba? Parang 'di ba? Like let's say ako ngayon bigla akong magcha-Chinese. 'Di ba? Anong ginagawa itong ulol na to? Ba't ka nagcha-Chinese? Ganon. Pero ba't pag nag-i-English ka tapos mukha kang exotic, ba't kinamumuhian? Pero pag maganda ka, tapos nag-i-English ka, okay lang. Sabagay, minsan nakakagulat, minsan may mga balikbayan na mukhang Aita, pero alam mo yun? Di ba? Pero tapos, no offense sa mga Aita. Wala, ang ibig sabihin lang ni Chris is hindi yun yung nag-fit dun sa nakikita natin sa tawag dun sa media. 'Di ba? Kasi sa mga pelikula, sa mga TV shows, yung mga konyo hindi naman ganun ng portrayal eh. 'Di ba? And tayo may mga nakasama talaga tayo mga konyo na hindi mo na mukhang rich kids. Oh. Pero rich kids sila, pero yung mga itsura na parang mga douche lang, 'di ba? Oh, so itong minsan yung mga ganun, actually struggle din sa kanila yan. Yung sa mga Phil-Am, na mga laki doon. Kasi hindi nila alam kung ano yung feeling ko lang naman to Feeling ko lang to. Kung may mga Phil-Am dito na nakikinig. Kasi may madami na nakikinig sa atin na taga Canada, taga US. Shout out. So you can chime in this. Kasi feeling ko talaga minsan nga medyo nakikringe ako eh. Hindi naman no offense to them. Pero minsan napapakringe ako na to their meron kasing ibang sobrang trying hard maging Pilipino. To the point na parang minsan ang nangyayari dahil nasa US sila, ang napoportray na Filipino culture is Phil-Am culture. 'Di ba? Like katulad nung Filipino accent. Ang nagagamit nila is yung Jokoy accent eh. Kaya ang dami kayo kay Jokoy eh. 'Di ba? Hindi naman yun ang Filipino accent eh. 'Di ba? Ang Filipino accent when we speak in English here is like this. 'Di ba? Hindi in modern times. Siguro yung Filipino English accent
that was back in the 50s. Kasi even yung mga sina Manuel Quezon, ibang mag-English yun eh. Si Ferdinand Diba? Marcos. Si Ferdinand Marcos. diba? May accent din yung pag-i-English niya, pero he speaks perfect English. Hindi yung parang pinoportray ni Jokoy doon sa stand-up material niya, di ba? Oo, pero maganda yung enunciation ni Ferdinand Marcos, pero you can tell na hindi Amerikano yung nagsasalita. 'Di ba? Pero malinaw. Same with Benigno Aquino, 'di ba? 'Di ba? Pag nakikipagtalumpati siya, 'di ba? Ang galing. Oo. Ang explanation ko doon, hindi ko hindi ko proven. Pero it makes sense sa tingin ko. Is because yung mga panahon nun, since hindi pa uso yung mga media like we have today, na parang even kasi nung umuwi ako ng Laguna one time, may narinig akong mga nag-i-English na bata, mga bata. Parang Amerikanong magsalita eh. Kasi nanonood sila ng mga Dora sa YouTube. Di ba? Nakakapanood sila. So, ang galing mo mag-English siya. At saka yung... May slang, may diba? slang. Di ba? At saka yung mga words na alam nila yung mga slang. Actually, yung anak kong isa, ganun siya magsalita. May slang. Di ba? So, nagulat kasi dati, hindi kami ganun. Ako, nakakapag-English naman ako, pero hindi ako ganun mag-English. Kami, bro, nung pinalaki kami, English speaking kami. No. Ang theory ko is, noong mga panahon na yon, since wala pang media, yung mga marunong mag-English, natutong mag-English dahil sa pagbabasa. Binabasa nila yung words, hindi nila na naririnig mismong sabihin ng mga Amerikano. So let's say apple. 'Di ba? Apple lang natin. Pero sa Amerika, apple. Apple. Iba 'yun eh. 'Di ba? Apple. So, sangayon ka ba na dapat tinuturo sa mga bata yung English as a first language? Kasi nung bata ako, yun ang tinuro sa akin ng mga magulang ko, and doon ako na-bully eh. Talaga? Kasi English speaking kami, and trinay hard ko i-learn yung Tagalog language nun. Kaya nga, papapansin mo, parang medyo may pagkabulol pa ako hanggang ngayon. Kasi yun yung first language na tinuro sa amin ni Mami. Tapos parang nagkaroon ako ng disdain kasi bakit di ako maintindihan ng mga classmate ko. Bakit tinatawag akong spoken in dollar? Anong taon ka nagsimula mag-effort mag-Tagalog? Grade 4. Grade 4 ka na? Grade 4. Yan. Tapos parang nagkaroon ako ng disdain. Parang hindi ako magkasaya ng English. Talagang wala kinalimutan kasi. Pero nung bata kami, pinupuri kami ng mga tao na, uy, galing bang US? Like, kilala mo si Joseph Montesilio? Hindi. Yung comedian ni Mike. Hindi eh. Si Joseph kasi pag na-meet mo siya magpatawa, talagang English siya. Oo. Kasi tinuruan siya ng mami niya since nung lumalaki siya na English. Tapos, hindi na niya binitawan yun. Hanggang ngayon na 30 plus na siya, magta-30 na, ganun siya magsalita. At ginagamit niya sa comedy act niya yun. Tapos minsan, pag nagko-comedy kami sa mga bars, may mga ibang tao na parang, tangin na, nag-jeep ka, nag-English ka. Alam mo yung mga ganun? So parang, nagkakaroon siya ng disconnect kasi tinatanong siya, lumaki ka ba sa States? Tapos sasabihin niya, hindi ako lumaki sa States. Dito lang. Ba't ka nag-English? Ilang taon na yun? Mag-30 na. Okay. Actually, nung time na yun, medyo rare pa yun. Relatively today. 'Di ba? Kasi nung namin nung nag-i-school ako, elementary, wala kaming straight na Inglesero eh na kaklase. Yung isa slight pero hindi talaga siya Inglesero. Pero ngayon kasi nauso yung una akong nakamit ng Inglesero na bata. Nung pumunta ako lumipat kami doon sa Las Piñas, nung natayo yung bahay namin doon. Meron kaming, habang ginagawa kasi yung house namin doon, yung kapitbahay namin was kind enough na patulugin kami doon sa bahay nila. Naging kaibigan kasi ng airpot ko yun. So, nakakalaro ko yung mga anak niya. Tapos sila, nag-i-English sila. Nung time na yun, sobrang mahihain ako talaga eh. Tapos, naiintindihan naman nila pag nagtatagalog ako.
Pero yun ang una kong nakita na parang nag-i-English sila. Tapos pag kinakausap nila ako, since nakita nila na hindi ako sanay mag-English, nagtatagalog sila. Pero slang, medyo awkward. Oo, ano talaga. Well, yung parang Englisherang bata, ganun. Parang DJ sa radyo. Parang ganun. Parang Okay. ganun. Pero yung airpot nila, Tagalog. Actually, ganun ang nangyayari. By the time na around grade 3, grade 4, doon nagta-transition na magtatagalog bigla yung bata. Pero para maging almost 30 ka na tapos hindi mo binitawan yung lengguwahe na parang di mo pa kaya mag-talk fluently in Tagalog. Ibig sabihin nun, ano siya, nasa bubble siya. Tingin ko hindi ganun kalaki yung circle niya. Kung ba sheltered kid. May pagka. Probably. Kasi, of course, we don't really know. Ang problema nun kasi, pag English ka, dapat kasi, hindi man dapat pero yung mentality ng mga ibang Pinoy, dapat medyo angat ka sa buhay. Yung circle ng mga taong ganun, it would be pare-pareha sila ng stature sa buhay. Like, meron akong mga may mga friends ako na mga taga Valle, na mga Valle Verde, mga konyo. Tapos half half foreigner pa sila, half Italian this case. Magaling sila magtagalog, pero when they're talking with each other, ano sila? Tagalog talaga sila. English pala sila. Tapos well, naturally, yung mga friends nila, kasi bakit ka naman most of them would be parang kapwa nila lasalista. Di ba? Yung mga nag-Spanish pa, di ba? No, so it's very rare na magkakaroon sila ng mga kaibigan na let's say magbabalot. Di ba? Tama, diba? tama. Hindi sila ganoon. Unless siguro nag-opisina ka. Kasi let's say meron akong isang naging office mate, taga Valle rin yun eh. Inglesero siya, Atenista. Pero after a while, nagtatagalog na rin siya. Kaya Kasi niya nakita niya na yung kultura dun sa office namin eh. Kaya niya mag-transition from yung konyo to yung kolokyal. He tried. Pero makikita mo pa rin na konyo siya eh. Nakikita mo pa rin. Pero at least, actually, yun ang isang yun ang napansin ko yun sa mga Atenista eh. Meron silang sariling mundo eh. Mismo. Diba? Oh. Actually, mahirap silang patawanin. Tingin ko, nakakatawa. Kasi doon sa office mate namin na yun, doon sa office kasi namin, lagi kaming nagpapatawa. Mga komedyante kami doon eh. So, tawanan doon. Nung bago siya, hindi siya tumatawa sa mga jokes namin. Napapansin ko eh. Parang, tapos minsan nakaganon siya. Hindi niya mag-gets, hindi niya mag-gets. Anong nakakatawa? Parang ganun ang itsura niya eh. Anong nakakatawa doon? Siguro mga 3 months bago siya bumigay. Bago niya nag-gets. Hindi naman siguro 3 months, baka mga 1 and a half. Okay, kaya nakakatawa yung magbabulot kasi magbabalot siya. Di ba? Biglang gets niya na yung takbo, yung liko ng utak. Hindi ko alam eh. Kasi ino-observe ko siya eh. Minsan magpapatawa ako, tawa yung mga kausap ko. Siya hindi eh. Tama. Alam mo bro, for a time naging ganyan ako nung nakipaghalubilo ako kay Mike Unson sa bunch sa bunch niya. So nung time na bumalik ako kasi sa corporate world kasi kailangan ko ng income kasi yung stand-up hindi siya sufficient enough income para magkaroon ako ng buhay na maayos, na komportable. So bumalik ako sa corporate world, hindi ko mag-gets yung mga tao. Ba't natatawa siya sa yung alam mo yung Eddie Wow? Tapos parang ayokong gawing term yun kasi parang ng jologs. Ng jologs, di ba? Pero kahit yung mga ate, kuya, parang yung di ba? Be. Pero alam mo nung nawala na ako kay Mike, tas I came back sa roots ko. Ito sa Malabon. Tapos napapainggan ko na ulit yung mga tao dito sa ghetto. Parang, ganito sila magsalita. Ito talaga yung nakakarami. Sila yung nakakarami. At para hindi ko sila mag-gets noon, parang mukha akong obnoxious lang, di ba? Oo nga eh. Actually, ganun ang tingin namin dun sa dun sa office mate namin na yun. Parang ang weirdo niya. Tapos later on,
parang nung nagigets niya na, sinusubukan niyang mag-joke na katulad Na, doon sa amin. yung Tapos, be, tapos ang awkward. Pero sa totoo lang, hindi naman sabaw yung jokes namin eh. Iba lang yung approach. Tama. Diba? Hindi niya may one time na tandang-tanda ako, parang ganun siya. Nagtatawanan kami, nakikita ko gumagano siya. Oh. Anong nakakatawa? Parang ganun. Basta. So, actually, ang weird dito, yung mga Atenista yun yung mga Lasalista, you would think parehas lang sila ng pagkakonyo eh. Hindi Mas madaling patawanan yung Atenista. Oh, Lasalista. Lasalista pala. Tama. Lasalista. Kasi bro, yung kanilang situation, yung sa Taft, Oo. puta kahirapan yun sa paglabas mo ng Taft Avenue, andun yung mga sidecar boys, andun yung mga hold-upper. As compared sa QC, beautiful QC. 'Di ba? At saka yung sa Ateneo kasi yung katipunan doon, may mga social din yung mga sobrang layo ng Ateneo sa streets. Oo, 'di 'Di ba? ba? Sobrang paglabas mo ng campus mo, tangina, hindi ka lalabas doon eh. Parang may driver ka siguro. Lalo na kung may driver ka tapos ang bahay mo doon sa may sa may Ayala Heights doon, 'di ba? O kaya lalo na pag taga Lasal Green Hills ka, tangina wala namang jeep doon, 'di ba? Kailangan may driver ka kung taga Lasal Green Hills ka. Oo. 'Di ba? So, 'di ba ano ka talaga nasa bubble ka 'di ba? So, yung isang taga Ayala Heights kinuwento nung isang nakilala ko sa internet meron daw siyang diligawan doon na chick. Nawindang siya kasi probinsyano siya. Pero nag-Ateneo siya. Hindi ko naman nilalahat Hindi ko nilalahat na lahat ng Atenista ganun. May mga Atenista rin naman na in tune sa mga masa. Oo naman. Pero may mga Atenista talaga na naninirahan sa loob ng bubble ng mga mayayaman. Kasi sila nakakarami, sila yung maiingay eh. So yung stereotype. Ang sinabi nung chick, nawindang siya kasi wala siyang kotse. Wala siyang kotse dun sa... May kotse sila dun sa probinsya pero wala siyang kotse ngayon. Tapos sabi niya, talaga wala kang kotse? Ang paniniwala niya kasi lahat ng pamilya may kotse sa Pilipinas kahit mahirap. 'Di ba? Parang ganoon. Kumbaga, hindi siya makapaniwala na may taong walang kotse. 'Di ba? Kasi nabuhay siya sa ganun, na may kotse lahat. 'Di ba? Which is so absurd. 'Di ba? Pero totoong nangyari. And hindi mo naman sasabing tanga yun eh. Atenista nga yun eh. 'Di ba? Nagka-college nga yun eh. Hindi siya tanga. Iba lang yung mundong ginagalawan niya. 'Di ba? Tama. So, ganun, yun ang pwedeng maging epekto ng kung saan ka na lumaki, kung anong klaseng mundo ang ginagalawan mo. Kung anong klase mga magulang yung kinalakihan mo na hindi ka pinalabas ng bahay o ng kalsada kasi concerned sila sa safety mo. Oo. And hindi mo naman din masisisi kasi kung ganun ang naging buhay nila anong magagawa mo, 'di ba? So, ang problema nga lang sooner or later kasi they would be exposed into the real world, 'di ba? And there would be a transition that needs to happen for them to adapt. And yung buhay mo kasi na ganun, kasi if not, yung buhay mo na ganun, na very, 'di ba sa nature parang survival of the fittest, 'di ba? Parang specialized ka sa ganung klaseng buhay. Pag nawala yung conditions to make that kind of lifestyle possible, let's say nagyera, ano mangyayari sa'yo? Tama. 'Di ba? So medyo mahihirapan ka noon. Ano magagawa ng corkscrew mo, bitch? 'Di ba? So it's ganon. So kasi yung buhay mo, ganon nangyayari doon sa mga doon sa mga ibang apex predators like the T-Rex. 'Di ba? Yung T-Rex kasi yung buhay nila is hindi, yung T-Rex kasi inabutan niya yung asteroid eh. Kasi maliit lang yung kamay ng T-Rex. Hindi, let's say yung na lang, yung ibang mga whales na mga reptiles, mga dinosaur na whales. In dodo bird, but
Extinct. Hindi, yung dodo bird, ano yun, pinaghampas ng mga tao naka-extinct doon. Talaga? Ba't pinaghampas? Kasi, ano siya, basically, wala siyang natural predators. So, hindi sila takot sa mga tao. Hindi nila alam na napapatayin sila. Wala silang kinakatakutan. Hindi sila kinakain? Kinakain. Well, kinakain sila ng mga tao. Kinain sila ng mga tao. Fuck. Pero dahil nasa Galapagos ba yung kasi secluded yung yung lugar nila eh. Oh. So ngayon, Kawawa naman yung mga di nila dodo alam na may dala palang pamalo, papaluin pala sila. So hindi sila tumatakbo. Di ba malaki yung mga beaks ng dodo bird? Sabi. Malaki yung based dun sa mga drawings. So halimbawa, kung kasi hindi na yung instinct nila na pag may lalapit sa kanila, tumakbo sila. Wala. Like deer. Ang deer kasi may mga leon eh. So baka so hindi mo basta-basta malalapitan yun. baka curious lang talaga ng mga dodo bird kaya namatay sila. Nakita nila, ang sarap eh. Ang sarap daw nun eh. Sabi ng mga nakasulat. Tapos unlucky. Diba? Parang turkey yun eh. Sarap nga. Di ba? Mas malaki pa yata sa turkey. So going back, Jed, dun sa commercial, kung bakit tawag dito, hindi mo masasabi na oppress yung kagaya sa Amerika, yung LGBTQ, hindi sila oppress sa Pilipinas kasi may mas tingin nilang mas oppress eh. Yun yung masang Pilipino. Dito sa atin. Na feeling nila parang bukod dun sa sa gender war, merong yung sa atin yung war natin hindi gender eh. Yung sa atin walang ganun. Yung status. Sige, kahit mayaman ka, pero for the people ka, good ka sa amin. Parang Malawiri Villame ka na you speak our language, good ka sa amin. Tito Soto ka, Vic Soto ka, Duterte ka. Kahit na limpak-limpak yung mga nakulimbat mo na naka mo, kahit binenta mo kami sa China, good ka kasi... Rafi Tulfo, di ba? Mga ganyan. Kasi ganyan ka magsalita. Sino Pero pa? si Ben Tulfo, never mamahalin ng masa yan kasi konyo ka magsalita, Ben! Oo nga, no? Diba? Kaya di siya sumikat ngayon eh. Tama. Sa atin kasi, hindi kasi tayo, di ba yung Marxist na, hindi tayo ganun mag-isip. Tama. Na yung Marxist thinking na merong oppressed at oppressor. Ang sa atin, ano ba? Actually, hindi ko pa rin alam. Kailangan nating ma-figure out yan. Kasi bro, nakikinabang yung poor sa mga rich, like yung mga pagbibigay ng tip. 'Di ba? Sa mga restaurants, sa mga parking boy, ikaw nagpark ka ba sa QC? 'Di ba parang atras yung kotse mo tapos siya bibigyan mo ng 20, 50. Nakikinabang din siya sa working class eh. Kaya nga. Actually, hindi ko pa identified kung ano talaga. You would need to really think hard about it. Kung ano yung ideology tungkol dyan. Maybe somebody already did. Gusto kong makausap yun sa TPKP. Yun nga lang, hindi ko pa alam. Pero, kasi madaming factors eh. Pero ang alam kong isang nag-e-exist sa atin, personality-based tayo mag-isip. So, kung gusto mo, yung isang tao, isang politiko, isang artista, wow, katulad nung magde-decide minsan kasi yung yung masa eh. Let's say, pag sinabi, katulad ni Rendon, nag-decide na ang masa na hindi natin gusto yan. Di ba? Hindi natin gusto yan. Kahit ako may mga nakikita akong okay naman na qualities ni Rendon. Pero alam ko pa rin na hindi siya... Tama. Kumbaga, nag-stick na yun eh. Di ba? Pero meron ding mga, let's say, mahal siya ng mga tao. Like, let's say si... Katniel. Oo. 'Di ba? Kita mo kung gaano ka impluwensya ng Katniel, 'di ba? Na huminto yung mundo nung nag-break sila. Oh, 'di ba? 'Di ba? O si Duterte, 'di ba? Kahit ganyan siya, nakararami. Of course, may mga haters din 'yan. 'Di ba? Pero yung iba naman polarizing talaga, like Vice Ganda, 'di ba? Pero at the end of the day, sikat pa rin siya. Sikat pa rin siya. Oh. Kahit na yung gumawa ng commercial niya, may anong tawag doon yung sinasabi mo? Woke? Psyops. Oh, kasi parang malamang meron LGBTQ agenda yung niya. Pero pwede rin hindi. Well, kasi naka-drug silang dalawa eh.
Yun. Oo. Kasi si Tama, Paolo tama. Ballesteros, sige, sabihin natin sumikat siya sa mga makeup shit niya, di ba? Pero naka-drug sila, tapos Drug na A, ha? Hindi yung drugs na. hindi drugs si Duterte, DRAGS, drug queen, na naging controversial kasi kay Pura Luca Vega, Oo. 'di ba? Kung ano man mga drugs na hindi naman talaga totally transgender, 'di ba? Iba sila, 'di ba? Si Pura Luca. I mean yung mga drugs per se. Oo. Hindi sila sex changed eh. Actually, yung drug, kahit tayo, ang drug, ibig sabihin, nagko-cross-dress ka lang. Pero si Paolo Ballesteros, is he gay? Ang alam ko, nung una, parang dinideny pa May anak siya eh. Di ko alam, pero parang umamin na rin siya eventually, na gay siya. Tapos may anak siya. Oo. Tapos nagda-drug siya. Pero may titi pa rin siya. Oo. Ay kakandot pa rin yun. Si like katulad ni Tekla, nagdadrag siya, pero hindi naman pala siya bakla. Kakandot pa rin yun. Si Wally, di ba? So ako bro, ito regardless kung ano yung preference mo, kung ano yung you identify yourself as, once may titi ka, titigas yan at kakandot pa rin yan. Siyempre. Yun lang yun. Ang leon, pag nakaamoy ng dugo, kakain. Kakantot pa rin yan, whether it's kepias o puwet. Tanggalin mo ng titi yan, di nakakantot yan. Kaya may nagpapavasectomy, di ba? Like kung ikaw nag-identify ka sa Yeah, woman, balls naman yung sa vasectomy. pero may titi pa rin. May titi Tapos pa rin. tumitigas pa rin? Oo. Fuck. Ang vasectomy, yung balls ang tinitira Kasi alam doon. mo, ano yung nag-disturb sa akin? Di ba, kasi single ako ngayon, di ba? Nood ako ng porn, di ba? Sa X-videos. May nakita akong porn, kasi kaka-scroll ko ng porn, hindi ko na alam kung ano yung dopamine hit para sa akin. May nakita akong threesome. Lalaki, babae, tas isang transgender. So mukha siyang babae pero may titi siya, di ba? Hassle yun, no? Tas kinakantot niya yung babae. Ito, I shit you not. Kung you turn, no? Pero kinakantot niya yung babae. So parang, ito may boobs. Tas mukhang babae. Mas maganda pa nga siya sa babae yung kinakantot niya. Tas may titi. Tapos fina-fuck niya. Naka-erect yung titi. So, nalilibugan siya. Diba? Nalilibugan siya. Parang, so pag ganun, pag pumasok ka sa banyo ng babae, tapos may batang babae, ano yung assurance mo na safe? Yun. Yung batang babae. Totoo yun. So, it's Diba? really a legit issue. Na parang, yung iba kasi parang they deny na parang hindi naman mangyayari yan. Well, it has already happened. Titi. Unfortunately. Sa US, hihintayin mo pa ba? Diba? May mga nakikita yung, ito sa lifetime ko may mga nababalita mga baliw na pinutol nila yung titi nila. Tapos sabi nila parang ito kasi yung root of all evil yung titi nila. Hindi naman, mga baliw. Mga baliw. Kala ko bading. So parang ang ibig ko sabihin, kung sila nga, meron silang self-awareness na yun yung evil bakit di nyo putulin lang kung nag-identify kayo as a woman, di ba? Ba't di nyo putulin yung titi nyo? Yun lang yun. Yun lang yung sa akin. Yun lang yung 2 cents ko. Wag yung gawin yun. Masakit yun. Pero merong meron kasing mga may body dysmorphia na gusto nilang i-mutilate yung sarili nilang katawan. Like let's say parang feeling ko dapat wala kang kamay. Minsan minumutilate nila yung Parang yung reptile guy, di ba? Oo, di ba? O kaya gusto nila. Mga body dysmorphia yan eh. O kaya wala silang yung edits na gusto nilang putulin. Hindi mo alam kung anong klaseng saltik ang... Lagyan ng bulitas. Diba? Pero yung bulitas parang pang-enhance daw ng yun. Iba naman yun. Iba naman ang purpose ng bulitas. Di ba? Pero meron ako na sa babae, effective daw yung bulitas sa titi. Talaga? Talagang napapakam daw. Talaga. Pero long term, not advisable. Oo. Ewan ko. Anyway, tapusin natin to. Ituloy natin sa next episode. Okay. Madami pa tayong... Ilang oras na ba tayo? Hindi tayo mauubusan, Chris Bacula. Teka. Nawala ka. Ba't nawala ka? Yan. Nakailang oras na ba tayo? Mga... Lumabo na mata natin. Mahaba na to. Matagal na. More than 1 hour na tayo. Okay. Tapusin na sige. to. Okay. Yun muna. 1 hour 20 minutes. Okay. Paalam. We are out.